struggle ng pelikulang Pilipino. And yun na, it's not, ito po ay paghingi ng tulong. Diba? Hindi lang po sa akin, pati na rin po sa ating mga manggagawang Pilipino, mga umaasa, ang ating crew, PA, staff. Ang sarap kasi gumawa ng pelikula, diba? And ngayon, sa lagay po natin, streaming digital age, gusto kong iba to yung tanong na ano bang pwede natin gawin para makasabay tayo sa foreign films, sa digital era, diba? Kailangan ba natin pababain ng presyo ng ticket? Kasi ang minimum wage ay magkano? Nasa 500 to 600. Ang ticket nasa 500 to 700. Baka sa parang yun, kung mas mura ang Filipino film, baka mas piliin din nila. Diba? Magkaroon tayo ng laban doon sa mga foreign films. At naiintindihan ko naman ang malls bilang isang negosyante rin. Kung ako, tama naman yung ginagawa ng malls. Plus pipiliin nila yung mas saan sila kikita, which is foreign film. I think mas ang kailangan gumit na rito at gumawa ng hakbang ay ang ating gobyerno at DCP na marami rin pong filmmakers na katuwang sa or may pwesto din sa FDCP na maaari tayong tulungan, di ba? Ano pa yung mga hakbang na pwede natin gawin para mahikayat natin ang ating mga manonood, hindi lang tuwing Metro Manila Film Festival, di ba? Kasi marami tayong mga film fest sa Manila Film Fest tuwing sa February sa LA. Baka po bago yun, baka dito muna tayo, ayusin muna natin, di ba? Tulungan tayo, kung kailangan nyo ng suggestion, nandito po kami, gawa tayo ng GC. So yun po, dahil dyan, kinausap po ako ng aking distributor, mababa nga po ang aming bilang sa sinehan dahil malakas po si Karate Kid, si Lilo and Stitch, si Mission Impossible, si Final Destination. So, kanila pong magandang advice sa amin na aming binibigyan ng parang pagtitiwala ay i-move po ang aming showing to July 30. July 30 na po kami lalabas. Kasi nga, meron pang Superman, di ba? Nalalabas ng July 9. Baka, naiintindihan naman natin ang ating mga balls. Siyempre, dun sila sa kikita sila. Kung ako rin naman, dun ako, no? Kung akong pera. Pero, siguro, yung July 9 kasi ba? The deeper meaning and the weight of the movie is actually when you see it. And it's so beautiful to see it. And ako, really, I was praying since last year. Ang ganda po talaga ng pelikula na to. Tsaka talagang pinaghirapan namin. Sobrang nag-enjoy kami ni JM ang gagawin namin. So, sana, ang pinatry ko talaga, sana talaga to ay marami na makapanood. So, mapapakulong yun po yung kala ko. Actually po nung nag-schedule ako ng pitching with Sue. I think nasa biyahe siya noon. Buti nga pinuunlakan niya ako ng pitching. Naka-zoom kami. Nung pinanta ko yung vlog sa kanya, naiyak siya talaga. Naluha siya. Second question ko for Kumbaga, sabi mo nga, matagal na kayo. Kumbaga, matagal na kayo nagkatrabaho. So, bata pa na siya, magkapatid kayo. Pero dito sa ano na to, dito sa movie na to, what's something, sabi niya, this is special. What's something special about this film? Compared na sa mga ibang ginawa niya. Our project is without spoiling anything. Special. Siguro in terms of performance, yung growth ni Sue, yung lalim ni Sue, kung paano siya mag-portray ng character, hindi siya umahate eh. Ano yun? I-invite niya talaga yung role. For me, that's special. Sarap sa trabaho ng mga kanyang klaseng actress. Ayun, makikita niya mamaya. Last on PAC, sabi niya kanina kasi, the last time hindi pa nakapagsawa kayo, magkakagay pa kayo. Ngayon, this time, love team na Kuya kayo. kuya na. May mga, not spoiling anything. Not spoiling anything. May mga ano daw, may mga intimate scene. Yes, of course. Di ba, paano, I mean,
paano yung I mean, di ka ba kailangan? Kailangan kong mag-stop na tawagin po si Jay. Nung ginawa na namin. Kasi ever since 2010 po, una ko nakasaba. Malapit ka ba kay Nico? Kuya Jay. Sa Siya na muna movie mag-shot series ng na Mula sa Puso. Ni Direk Red. So, kuya-kuya ko talaga si Jem. Pero crush ko na siya dati pa. Kaya itong project na to, sobrang pangarap ko talaga na mangyari to. And finally, thank you Direk. Napapayag niya si JM na maka-work ako. Pero alam mo yan, lagi ko naman sinasabi ko sa kanya na sana maka-work na dito sa alam mo yun, na kahit hindi naman necessarily na love interest kami, pero ever since bata pa, nag-enjoy ko. Especially dito, kasi ito talagang mas nakakilala. Alam mo, mas nakilala ko yung dating Kuya JM lang. Kailangan kong burahin ko. Grabe rin yung transformations ng mga mula sa Puso, Amilito, Book 1, Book 2, nag-all of me pa kami together. Meron po anyone from the crowd who wants to yes po. Hello boss. Yes. Actually, matagal ko na silang gusto ka-work. Matagal ko sila nire-request sa mga producers na naka-work ko before. And lagi hindi natutuloy. So finally, nung ako na may film studios, nagkaroon ako ng power to choose talaga freedom kung sino talaga gusto ko makast, makatrabaho sa behind the camera, and ilang days, budget, gano'n. Yes, so sila talaga. Yung craft niya, and marami siyang responsable professional actors. So, Sarap na kuha ng mga gano'n. 40. Yeah. Bibilang ako, bibilang. Asaran lang. Asaran lang. Bata pa kasi nila talaga yun. Gano'n, makabalik mo ako dati. Ako yung tipo ng bata na hindi nahihiya sa crush niya. Ako yung... Loko yun itong cellphone. Happy crush lang pala. Happy Hindi natin ang mali. Hashtag, happy. Meron pa po ba kayong ibang questions? Jay, ang sinabi kanina ni Sun na tinigil niya ang pagtawag ng kuya sa'yo kasi nga para makakatap siya sa bago situation na sa bago ikaw, meron ka din bang ginawa para mawala yung ating kuya kay Binugsan. Hindi na kasi. Hindi ka alam sino ba Hindi yung na gusto eh. Hindi na eh. Parang wala na akong wala na akong kailangan yun. Parang nag-react na ako. Yan siya eh. Nagdaan siya. Kasi tagal namin kayo nakita. And syempre, with the help of Derek, yung chemistry namin, yung connection namin, yun kaya talaga ako. Yun po sa mga Ako may tanong po. Dahil bilang chismosa ako. Dahil nakikichismosa lang ako. How is it working with the both of them? Kasi dapat tatanungin ko what is the process of casting in a film. May freedom ng role. Like, how is it working with the both of them? Akin naman, the usual. Hinimay natin yung mga character. Pero parang, ang hirap sa akin makipagtrabaho, lalo na pag maliit na star. Bilang director na parang, sino ba to? Parang gano'n. Ang hirap, tas bakla pa ako. Alam naman natin pag bakla ka. Hindi na lang to. Experiment lang to. Thesis film lang to. Hindi, parang, di ba, meron parang, ang hirap na parang magkaroon ng parang command. Yung gano'n, pag bata ka nag-start. Tapos, sa kanila ang dali kasi ka-age ko naman sila.
Tapos nararamdaman ko na very totoo silang tao. May usapan kami ni JM na I connect with him. May usapan kami ni Su, parang kami nilibig namin talagang totoo rin talaga. So, hindi ako nahihirapan makipag-connect. Unlike sa mga dati ko naka-work, na mahirap din kapag bata ka tapos nai-starstruck ka din sa mga big stars, di ba? Parang, parang gano'n. So, tapos hindi pa ako nahihirapan lalo kasi alam nila yung craft nila. Magaling sila talaga. Like, alam nila yung karakter, kung paano yung bato. Hindi, to be honest, nahihiyagi ko sa minsan sabihin, dapat ganito. Pero sa kanila, alam na nila agad eh. So, kapag, I think 90% ng trabaho mo bilang director. Ayun siya. Talaga napaka-excited ko. Ako, ewan ko lang sa inyo. Pero ako talaga excited talaga ako. Okay na ganun, sanay na ako sa hosting ng sigaw. Meron na lang po tayong room for 2 last questions before we watch the movie. Last 2 sets of questions. Meron po ba? Anyone? Going once? Going twice? Additional lang din. Yes. Okay na, magsigawan na lang tayo dito. Patayin na yung mic. Parang hindi ka ba nahihirapan i-work on chemistry? And especially sa mga marami mga people hindi ko ba nahihirapan i-direct sila dun sa mga eksena nila? Actually, hindi ako nahihirapan kasi very totoo rin sila na tao. Parang nararamdaman ko, hindi sila showbiz. So for me, ang dali kumonect sa kanila, ang dali rin nilang kumonect sa isa't isa. So, hindi ako nahihirapan. Kasi minsan, may mga tao talaga na may wall eh. Sila wala silang wall. So it's easier for me to direct them. It's easier for them to have a chemistry. And nasabi nga nila, kilala na nila yung isa't isa. So hindi na nila kailangan mag-effort to tanggalin yung wall. Madali yung film. With the bed scene naman, nadalian ako kasi malibog ako. Charot na yun. Hindi yung bed scene, okay lang naman, parang game naman sila. Alam naman nila, professional naman tayo, work is work. Tapos, lagi namang rule dyan, less people kapag may bed scene. Nagkano lang ako volunteer ako kay JM na case na ako yung body double. Charot din. Hindi na tuloy. May mga tattoo dito, may chan ako, charot din. Ayun, yun siya. How do you prepare for that? Ako, matinding mindsetting po yun. Every time naman, I think na may kailangan kang gawin in the mood. Or vaccine, or bed scene. Parang kailangan mo siyang i-proseso muna bago ka talaga dumating sa set. Para okay, today. Hindi na kasi siya mental preparation. Siyempre, also we want to look good naman. Minsan lang sa Troy natin na may bed scene tayo. Gandahan natin. Gandahan sex tayo. So, may physical preparation din po siya. Sana nakapag-shake ka ng kilikilid, di ba? Sana ganun. Or hindi, I mean, may ganun. Sana nakapagpabako ka naman, respeto sa ka-eksena. So may marami po siyang preparations actually. Hindi lang malalim yung mga preparations. So kaming mga actors, may mga mabababaw din kaming ginagawa para mag-prepare sa mga eksena kailangan natin. Pero yung mental na preparation, yun talaga I think yung kailangan. Kasi syempre you're going on to a scene, kailangan alam mo na safe ka dun sa environment na pupuntahan mo, pinagtatrabahuan mo. And yun naman po yung kampante ko. Kasi alam ko na si JM ko. Kaya alam ko na safe ako. Si Kuya JM. Huwag na. Wala na. Siguro yung naging malaking factor para sa akin magawa namin yung mga intimate scenes is ini-enjoy namin kasi yung process. Ini-enjoy namin, we're having fun. Kaya nawawala yung inhibitions. And syempre pagka ini-enjoy ko yung trabaho mo, ini-enjoy ko yung ginagawa mo, mas naging creative, mas naging Yung iba pa sa red card. Thank you so much. So, unfortunately, that's all the time we have for the first one. Pero, meron pa po palang more stars na wondering watches when they're in it. Kasi tapos niya ata si George. Meron po si George. So, ayun. Thank you. Ilang minutes yung invite? Ilang minutes daw po? Until 6. 6, okay. Invite ko sa rest? Hello po, ayan, starring Sura Ramirez, JM De Guzman, sa aking pong direksyon at panulat, Pep Solomon. At ang bago natin play date, after na lumipad si Superman, July 30.
Pakalat ni Kuya. Maraming salamat. Ayan, again, thank you po sa wala naman Kuya. Sa inyong lahat for coming today. Yun nga po, sana po spread the word. Actually, I think makapapapunta natin ng mga tao sa sinihan. Ikukwento natin sila sa kanila kung gaano kaganda po yung pelikula. And I hope that you really enjoy the film. I hope you see it for what it is. And talagang maramdaman nyo lahat yung emotions na gusto nyo. Thank you po ulit. Please help us. Salamat po ulit sa pagpunta. Ako, to be honest, first time ko ulit na-excite na makapanood ng isang pelikula na gawa namin, gawa ko. Sobrang excited ko na makita niyo rin and sana may share ko. Salamat po na marami. July 13, nationwide. Hindi na po yung interview, favorite interview kay Sue. They had for me to be who I am and what I am, how I handle my life. Actually, learning process ang mga yung nagkakamali. Decisions pa rin na parang kalanganin. Pero papalindok. So, ikaw yung tipong kapag break na ay hindi makahalata sa Instagram dahil walang bilhin mo po, walang archives, walang source, mga friends mo pa rin ba sa ayos? Napalo mo pa rin ba? Yung mga mananayak from Laguna. Nagkaroon ng bad blood. Yung talaga, pangalo lang, stress. Si Happy recently just messaged me that my dad happy birthday. So it's still like that, you know. Hindi para i-cancel o tanggalin mo yung tao sa buhay. Kasi, kumbaga, naging part talaga siya ng journey mo at ng group mo. Marami ka namang nag-influence. Hindi para i-resent mo yung panahon na yun. So if you resent that time, then you resent the main purpose na why were you there in the first place? Dapat panindigan mo na andito ko dahil gusto ko na siya. And dahil wala na yung purpose na yun, nandito ulit ako sa ibang place na. And it could be worse, it could be better. Definitely, papalit. Considering na meron kang Sura News Film Fest. Nakakatawa din ako. Sorry po, hindi ko naman talaga sinadya na nagkasunod-sunod. Masipag lang po. Kumusta, gano'ng kasaya naman ka sa personal na buhay? Wala po ginagawa ng walang problems. Very happy na ako. I've been spending time with my family. I've been working again. I'm doing series. Kasama rin si JM. So, exciting. Sorry po. Ay, sandali. Kapag ka nai-announce na pwede na. I-announce na rin yung sinabi niya kanina. Ano nga ba? So, ayun, ang dami. Ako, sobrang grateful where I am now. Grabe tayo. May Sura Minas. Nanginindang kami kung saan o ano sa mga promo ng kumusta ang buhay mo. Actually, isa pa po yun na sobrang excited ako. Kasi yun na, tulad nito, kakaiba din po. Mamaya mo napanood dito, malalaman nyo rin po. Kakaibang klase. Ito yung parang nilalagpunan na kami. Malalim na malalim tungkol. And also yung upcoming movie natin na parang kala mo lang nagpapatawa lang tayo. Very colorful yung ano. Ang lalim-lalim ng movie. Sakto-sakto. Have you tried Tapos bata pa ako, 20. Marami pang gustong gawin, pero hindi sa akin. Sa mga official na Serious na lang. Ano yung dream wedding? para makasabay Wala tayo sa akong dream wedding. Surprisingly, alam mo yun yung mga Di ba, as babae? lahat ng babae pag tinanong yan silang dream wedding. Gusto ko lang ng maayos na sa panahon na Ikaw ba si Domba? Do you find him a husband material? I do actually find him. He's very husband material. He's a provider, really make sure that I eat properly, and really takes care of me. Yun nga, nakikita ko rin his efforts with his family. He loves kids. He's God-fearing, very. Siyempre, ang dami kong maasa. Kids talaga. Hindi ko na makakita kasi super na na-amaze ako na sobrang
attached siya sa mga sa niece and nephew. Pero are you okay with, I mean, I don't know if you want to answer with your exes. I mean, diba? Even si Dom, diba, nakapag-usapan niyo or parang may mga ganun na bagay. Okay na yun, parang yun. I mean, paano magkwento ka? Oo naman, syempre. Okay lang sa kanya na Oo naman, pinag-uusapan oo, niyo. actually, oo. Hindi naman siya issue. Parang it's, actually, kailangan siya eh. Parang sobrang crucial niya to make a relationship is to actually talk about the traumas, di ba? What made this person this way and how do I understand him more? I have to know where he's coming from. And I have to accept where he's coming from. The same goes with him. So, ganun lang yun. It's always a process of wala, hindi mo siya mababago eh. Ano, ibahin natin yung past. Kung natin pag-usapan, hindi natin yung mababago. It's upfront in your face and you can't change it. The only thing you can do is accept and help each other get through whatever it is. Feelings, traumas, diba? Tulungan. Saan magkakilala kayo? Parang pareho kayo medyo broken heart na tumulong kayo para mahilang sa isa? Hindi na, parang hindi na. O parang okay na. Pero pag bubala, ikaw okay, pero siya yata okay. Siya din. O parang mas actually, mas nauna silang mag-hiwalay sa pagkakaroon. Mas nauna sila mag-break sa akin. Pero kami kasi, when we broke up, parang I already had that understanding. This is the end of the line. And I will alam mo yun, yung parang I will not dwell on feeling. I'm happy that it's happened. I'm not so happy that it ended. Of course, I wanted it. But, you know, but I'm still grateful for everything na nabagdaan. Kasi nga, yun nga, it opens the doors. Masaya na rin siya. Everyone is happy. It's just the people talaga who are making issues. And inakaskas yung bato para magkaroon ng kami. Pero sa totoo lang, wala naman na. And we hope that you become happy for each other. Yo, ako nga, gusto na umakuwork. Uy, takasan mo naman, grabe ka naman. Dami ka meron. Manori mo, baka magbago. Uy, alam mo na, move mo ako. Salamat. I will see you again in the future. Of course, I don't want that. Pero nakita mo pa rin pero hindi pa kayo nakapagtrabaho. Diba, ako nag-i-interview. Diba ako yun? So, ako, madaming chika, diba? Gusto ko lang naman po sana ay manood kayo ng pelikula namin. Napakaganda po nito, kaya sana mo ay bigyan niyo po ng chance. Support natin ang local film. This is a very good quality film. For sure, it will be worth your time. Please hit the cinemas on July 30. Save the date of birthday niyo na rin po sa akin. The title is Lasting Moments. They're made by Fifth Service. And I din po ako kasama ko si Julia Cruz. Sana po ay makakalimutan. Thank you! Thank you so much! Nagkaso na kayo ah.
ng Lasting Moments. Palakpakan naman natin, yes. Starring Sue Ramirez and J.M. De Guzman. Yes, written and directed by Direct Fit Solomon under Passion 5 Studios. Yes, mapapanood na po natin siya this coming July 30, 2025 in cinemas nationwide. Kaya, ayan po, sa lahat po ng manonood ng Lasting Moments for tonight, huwag po kayo mag-eye-shadow at mag-eye makeup. The last time na pinanood ko to, naka-makeup ako, umangit ako tayo. Na-ruined yung makeup ko. Nakakaloka kasi ganun na lamang po siya. Nakakaiyak. Oo. Ang daming gustong umiyak. Oo. Gusto niyo po bang umiyak mamaya? What's your name? Fiona, Diyos ko. May ano pala tayo dito. May mga Miss Universe pala tayo dito. Ayan, excited ka mo mapanood ng Lasting Moments. Iniyakan niyo po ng issue, ipaparapol po natin yan. Bibilangin po kung sino po ang may pinakamaraming issue na nagamit sa Lasting Moments. Kaya padamihan po tayo, ladies and gentlemen. Ayan. And of course, ayan. Teka lang, ako'y aakyat po na dito sa ating entablado. Ayan. Tommy T. Charmaine. Ayan. Parating na po siya sa ating red carpet. Ayan po, nag-arrive na po sila. Ito ay si Miss Charmaine. Oh, sorry, let's see you there. And of course, nasa red carpet na rin si Kitch Menemoto. Ayan. Hi! Nice to meet you! Oh my God! Ayan. Kamusta ka? Okay naman ako, ikaw. I'm good. Masakit lang yung pa ako, pinupulikat na ako eh. Ayan, ano ang mga dapat namin abangan dito sa Lasting Moments? Nang hindi kami nai-spoil, ha? Siguro, abangan yung maiiyak kayo. So, magdala ka ng tissue. Magdala daw kayo ng tissue, wag popcorn. Oo, pakitabi yung popcorn, tissue po ang dadalhin sa loob. Yes. Ayan, invite mo naman sila to watch Lasting Moments. Hey guys, ako si Tommy and iniimbitahan ko kayong panoorin ang Lasting Moments. It's out in cinemas now and please enjoy. Ayan. And of course, nasa red carpet na din ang writer and director ng Lasting Moments. Let's give it up for Direct Fit Solomon.
direction is brilliant. This guy. Ayan, supportahan po natin ang lasting moments this coming July 30, 2025 in cinemas nationwide. Ayan! Palakpakan natin ang writer and director ng Lasting Moments. Let's give it up for Direct Fit Solomon! Ayan. Hello po, magandang gabi po sa inyo. SM Mega Ball! Hep hep! Hooray! Uto-uto! Ay, may pa-game show ka pala ngayon, Derek. Akala ko nasa hosting ako. Hosting poblasyon. Hello, magandang gabi po sa inyo lahat at maraming salamat sa pagdalo po at pagsuporta ng aming red carpet premiere. Ito nga ang Lasting Moments. At ngayon po, wala lang. Gusto ko lang dito. Ayan, trip lang to. Joke lang. Dahil gusto ko kayong imbitahan na panoorin ng Lasting Moments. At dahil nga napakaraming banyaga na pelikula, gusto ko pong ipaalam sa bawat lahat. I-post nyo po ito sa Facebook, Twitter, Instagram, Grindr, Telegram account ng Alters. I-post nyo na halatang nag-alter. Ipagkalat, no? Oo, tingnan nyo, hindi na siya June 4. July 30 na siya. Tayo ang mag-a-adjust! July 30, ayan. Meron pa tayong 2 buwan para mag-chismisan, para panoorin siya ulit, para ipagkalat na parang porn. Ayan, Direk, gaano ka ba ka-excited na mapanood ng iba ang Lasting Moment? Excited ako kasi talagang binuhos ko dito yung puso ko sa Lasting Moments. At abangan nyo yung twist sa movie. At ito yung parang unang pelikula na ginawa ko na buo ako ulit bilang tao. Kasi when I was doing other films before, I was under medication and I was not present. So kung mapapansin nyo ngayon, yung bibig ko, walang pakialam. Kaya I'm buong-buo as a person and buo kong ginawa itong pelikula, buong puso. Kaya sana buong-buo rin po ang ating suporta sa pelikulang Pilipino. Ang aming lang po hihingin sa inyo, i-post nyo po siya sa social media. Kasi po sa totoo lang po, ang hirap makipagsabayan, di ba? Sa mga foreign films, di ba? Yes. So, magtulungan po tayo. Mahalin natin ang sariling atin, di ba? Huwag tayo maging parte ng problema, di ba? Magtulungan tayo. Tama. Supportahan natin ang pelikulang Pilipino. Sabay-sabay natin support. I love you! I love you, God. Ayan, let's give it up for Direct Fit Solomon! Thank you so much! Picture. Jump shot! Diyos ko. Direct, nakamalaglag yung ano. Ayan. Inaasam ko lang tong event na to kasi ang mahal niya. So, sayang naman. I-content na lang natin. Maraming salamat ang ating writer and director ng Lasting Moment, Direct Fit Solomon. Ayan, Ayan, palakpakan po natin siya. Ayan. Ayan. Ayan, magpalakpakan tayo everyone. Diyos ko, andyan ang ating mga bida sa ating pelikula na ito. Ayan na. Ayan na nga po. Pinagkakaguluhan na sila ng ating
Sue Ramirez. Oh my God! Ang ganda at ang gwapo niyong dalawa. Nahihiya ako. Ayan. Kamusta kayo? Kamusta kayo? Ayan. Sobrang saya kasi finally, first time din namin mapapanood ni JM tong pelikula. So, yun nga pinagpe-pray ko na sana after today, tonight, after na premiere night, ipakalat ng mga tao makakapanood kung gaano kaganda ang lasting moments. Tulungan niyo po kami to spread the word na manood ang lahat ng tao on July 30. Salamat ng marami po sa suporta nyo. Sobrang excited po kami na mapanood nyo to. Kasabay namin. And yun nga po, sabi ni Sue, sana spread the word. July 30 na to. Ayan. Gaano ba kayo ka-excited mapanood nila ang lasting moments? Gaano kayo ka-excited? Ha! Ano? Wala siya. Sobrang excited kami na mapanood. Actually kami, sobrang excited kami na mapanood kasi nga hindi din namin napanood pa. But, kung napanood niyo yung trailer at naiyak na kayo sa trailer, guys, walang-wala pa yan sa mapapanood niyo dito tonight. May plot twist na mabigat na sa atin lang muna until July 30. Pero kayo ang makakaunang makapanood at makaalam kung ano ba yung plot twist at kung bakit ba dapat panoorin ng mga tao ang pelikulang Lasting Moments. Tonight niyo madidiscover. At bakit ba siya makapigil iyak? Oo, kasi may quote na gano'n eh, makapigil iyak daw ang Lasting Moments. Bakit? Ewan ko, nananadya yung director namin eh. Oo. Nananadya yung director namin na talagang dalhin kayo sa emotional roller coaster. And ayun, sana ma-enjoy nyo, sana Ano maiyak kayo? Pag di kayo naiyak, bato pala yung puso. Maniniwala. Kasi ako napanood ko siya eh, naka-makeup ako, nahulas ako. Nakakaloka. Maraming salamat. Ayan, invite niyo naman sila to watch Lasting Moments this coming July 30. Ayan, hello everyone! Ako po si Sue at may bago po kaming pelikula. Ang pangalan po ay Lasting Moments. Please, sana po ay makapanood kayo. July 13 na po ito showing. Ako po si JM. Yun, sana mapanood nyo sa July 30, Lasting Moments. Directed by Vic Solomon. Ayan, maraming salamat. Let's give it up for Sue Ramirez and JM De Guzman. Ayan, maraming salamat. Picture muna tayo. Picture. Thank you so much! Ayan, pwede na kayo mag-proceed sa ating cinema para mapanood nyo ang sarili nyong pelikula at maiyak. Oo. Kaya, eto na, darating naman sa ating red carpet ang family ng ating director. Yes, ayan po. Nasa red carpet na po ang family ni Direct Vic Solomon. Kahit one by one. Wait lang. Sorry po. Okay, one, two, three. Thank you po. Siyempre, ay, eto, buti pa rin. Ganun ba yun? And of course, nasa red carpet